Okay. Yan ang title ng ng Bible study natin yan na. So, before we begin, can I ask everybody to rise? Magprayahan na kita. Let us pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataon ito na magkatirok muli kami dito sa inyong presensya. I ask, Lord, na buksan niyo po mga puso, mga isipan namin, at alisin ang mga distractions. And we want, Lord, to teach us your word, your truth. Tulungan mo po kami, hindi lang makinig sa inyong salita, but to understand it, obey it, and live it out in our daily lives, dear God. May everything that we do today bring honor and glory to you. We offer this prayer in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Sentate. Okay. So, ititle itatong Bible study, New Year, Same Problems, or New Life in Christ. Okay. Kada January 1 pa nga ni, para-paraho taton naging sisiring, di ba? Yan na tuig, magpapapayat na ako. Anay, di rin man ininaanda. Okay? Magbibinuutan na ako. These are New Year's resolutions. Mag-iipon na good ako, or this year, babawi ako sa mga past mistakes ko. Pero pag-abot nga niya January 15, which is just a few days from now, next year na la. Diba? Typical yan. Real talk lang kita, ha? Real talk lang kita. After lechon, moron, bibingka, puto, spaghetti ni Helen, lumpia, after aton Christmas anniversary naton, mga Christmas party, pamilya, kung ano-ano pa. Kunwari masusurprise ka pa, agi, tumambok man ako. Di ba? So, New Year's resolution ba yun? Magsisingling ka, magda-diet na ako, mag-exercise na ako, magja-jogging na good ako, hakumbis. Kaano hakumbis pa man? Kay, maagi ka mo, Ramaribig, Osmer, bagang nag-report ka la, makikita ka nila ng mga bata, oy, di man hikuan, nagja-jogging, pero diretsyo na itong haday ka, mapalitin donut, amo lagi hapon. Di ba? Magpo-push ups na ako. I try to do that, pero hindi ko na good kaya. Maski nga ni incline lang, hindi ko na kaya. Pero ang tanong, tugtog saan o ito na New Year's resolution? Di ba? Isa pang tanong, kaya mga New Year's resolution di rin natutupad? I have read na 7 or 8%, 8 to 9% na nagbubuhat ito ng mga New Year's resolutions, di rin natutupad. Okay? Or, I would say 90% pala, baliktad, 90% ang di rin natutupad. They make up all this New Year's resolution, pero hindi talaga nagagawa. Okay? Why? Bakit ganon? Kasi, unfocus naton ha? That means you, yourselves, unfocus, panlabasla. Diba? Pansarili la. Okay? Ang focus, temporary la. Pero, kung gusto mo talaga magbago, it should start here. Diba? Kita ang mga New Year's resolutions and why they fail. Number 1, ito pinaka-common. Papayat na ako. Okay? Papayat na ako. Umabuti Christian. Ang first reaction niya, pagkita niya akon, Dad, you're fat. Hearing ni Christian na akon. Tapos, noon time, adi na Hiroshima, may darahang bilao na ako, bowl ng nilagang baboy. Tumikim siya. Now I know why you're fat, Dad. Agi, ito nood man good. You know.
Amo na itong pinaka-common na New resolution. Magpapapayat na ako. Hindi masama ang pumayat, hindi masama mag-exercise, iba? Pero, bakit nagpi-fail? Why? Kay it motivation manggod, pang looks lang. Di ba? Pang looks lang. Waray disiplina, waray deeper reason. Sa una, magsasabi ka, magja-jogging na ako buwas, pero kung umuran nga ni, next week na lang. Mahubya. Am I right? I guess you're smiling because natutumbok ko. You know, nakaka-relate. Ganito kaya ang gawin natin for a New Year's resolution. 1 Corinthians 6:19-20. This is our main verse today. Nasiring dida, ang katawan natin ay parang templo dahil dito naninirahan ang Holy Spirit. In English, your body is the temple of the Holy Spirit. Okay? Mapasok mong gihapon, maski anhin ako. Naka-aircon na. Okay. Ayun na. Inila. So, instead of asking ourselves, how can I look better this year? Anong gagawin ko para gumanda at sura ko for this year? Or how can I feel better this year? Anong gagawin ko para mas gumaan pakiramdam ko for this year? Instead na sugad, ito kaya ang tanong nyo sa sarili nyo. Look at this. Ano kaya dapat kong buhaton this year para mas ma-honor ko pa God? When you ask this question to yourself, lakip na ini mga butang, it imo health, rest, discipline, purity, and self-control. So 1 Corinthians 6:19-20, nasiring na, aton body is the temple of the Holy Spirit. Ibig sabihin yan, may nakatira. Okay? May kabanalan, may holiness, at dapat may respeto rin. So kung templo nga ni, bagang simbahan, di ba? It's simbahan, hindi mo yan sisirain. Diri mo huhugawan. If your body is a temple, iti mo lawas, templo ha Holy Spirit, amo na siring gida, 1 Corinthians. Now, if your body is the temple of the Holy Spirit, you don't want to abuse it. Diba? Diri mo aabusuhan. You do not neglect it. Aalagaan mo at imulawas. Natutumbok niya na kung where I'm leading, right? Okay? You don't want to use it for sin. Diri mo gagamitin para pagbuhatin mga sala. Diri kay nahahadlok ka, not because of fear, but because templo nga. The Holy Spirit lives there inside ha iyo. Hada sulod ha imo, Holy Spirit. When you became born again, remember, Espiritu ha Diyos sumulod ha aton. So kung mag-New Year's resolution kita, ako, ang goal ko dapat sugadini. Aagalagaan ko ang katawan ko para sa Diyos. Okay? Kaya as a result of it, dahil lang iti mo espiritu. Di ba? Ang matutuhay, it akon physical gihap. Gaganda rin akon aura. Oh, you wanna hear that word? Aura. Di ba? You will look good. Not just spiritually, but physical as well. Di ba? Mag-exercise ako para lumakas ako. Hindi para magpa-impress, to show them my biceps, which is now laylay na, triceps, six-pack abs, which I used to have, but now I have more metabolism. Man, it's slowing down big time. I will work out para I am fit, not to do all those things I just said for my bicep, tricep, six-pack abs. I will work out para I am fit na maglingkod kay Lord. Okay?
Ita ako New Year's resolution, diri lang ni trip ko la, na gusto ko lang buhaton. But because this honors God, and it will honor God. I just want to remind you mga kapatid, ang Biblia nasiring ha 1 Corinthians 6:20, you were bought at a price. Ang pasabot ini, may nagbayad para hiimo, diri ka na lang basta-basta, diri ka sarili mo na lang. And iginbayad, diri kwarta, diri achievements, diri good behavior, kundi what? Dugo ni Jesus Christ. So if that is the case, may na kita sense of utang na loob. Di ba? Kaya, di ka dapat maghuna-huna this way. Need ko magbago para maging valuable ako ha iya. Need ko magpagasa para okay ako sa kamata niya. Need ko maging successful para may worth ako ha iya. O need ko maging disiplinado to prove myself kan Jesus Christ. Bagan sugad ini mindset. Kapag inayos ko ang sarili ko, saka ako magiging worthy kan Jesus. Is that right? Actually, baliktad yan. Okay? Hindi ka nag-aayos ng buhay mo para mapansin ka niya. May halaga ka na kay Jesus Christ, kaya inaayos mo ang buhay mo. And we should all appreciate it. We should all be thankful about it sa ginawa niya. Diri adto, diri ini kondisyon ang pagbabago para mahalin ka ni Lord. Resulta siya ng pagmamahal na tinanggap mo na galing kay Lord. Ayan ang big difference. Bagan sugad ini, may damo cellphone, di ba? Diri latest model, diri pang sosyal, pero regalo yan ng love mo. Di ba? Ang tanong, inaalaga mo ba yung cellphone mo para mahalin ka palalo? Diri, inaalagaan mo siya dahil mahal ka na. Amo gihap-haton kinabuhi. Diri kita nagdidisiplina para mahalin ng Diyos. Diri kita nagpa-promise magbago para tanggapin niya tayo. Nagbabago kita kay mahal na niya tayo. To Him, you are valuable. And Christ died for you. Okay? So, ini na, kung sugalit ato New Year's resolution, it turns into some sort of a worship. Okay? When you eat right, when you rest well, when you avoid sin, and when you practice self-control, you are not just doing self-help. You are actually worshiping. Worshiping ko, 1P lang din niyo. Therefore, honor God with your body. Diba? Ang New Year's resolution is not about improving ourselves. It's about honoring God with what already belongs to Him. Ali pa usahan, ang New Year's resolution, na very common. Mas magiging mabait na ako. Number 2. Sabi namin ba, mas magiging calm na ako this year. Hindi na ako magagalitin or bugnutin at Tagalog. Pero ang tanong, anong source ng kabaitan mo? Kung sarili lang, mapapagod ka dayon. Maubos ka agad ang pasensya mo. Okay? Galatians 5:22, nasiring dida, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness. Notice, the fruit of the Spirit, the fruit of your willpower. Okay? The fruit of the Spirit. Number 3, mas magiging mabuting tao na ako. Okay, this sounds good, pero it's dangerous. It's dangerous. Why? Because God, our good is subjective. Okay? Walang standard or
Sino bang standard mo? Isaiah 64:6, nasa ring dida. All righteous acts are filthy rags to God. Kahit todo effort ka na, paraphrase ko na lang, kahit todo effort ka na maging mabuting tao, marumi ka pa rin sa harap ng Diyos. Diba? Hindi ibig sabihin masama ang paggawa ng mabuti, ha? Ang ibig sabihin, hindi sapat ang kabutihan mo para baguhin ang puso. Okay? Number 4. Mag-i-invest ako. Mag-iipon ako. Okay? Let's say. Marami sa dulag ngayon na engage sa small negosyo. Online selling, livestock, pagbubuhay ng manok o baboy, diba? Or mga diskarte lang, side hustle. Okay? Wala, nothing wrong with it. Pero ang tanong, saan ka talaga nag-i-invest? Okay, now Matthew 6:19-21 says, do not store up for yourselves treasures on earth, but store up treasures in heaven. Paraphrasing it, nasa ring dida, huwag puro ipon para sa buhay na to. Mag-invest ka rin para sa buhay na walang hanggan. Okay? Ang problema ng New Year's resolution, mga resolution, sugad manggudin diri kakulangan ha plano. Okay? Kundi kakulangan sa tamang priority. And Jesus said in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Paraphrasing it, kapag si God ang inuna mo, siya na ang bahala sa lahat ng kulang sa buhay mo. If you notice sa passage na ini, waray magsirik o siring, seek also. Okay? Or seek later. Anong sinabi? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Okay? So ano man? New Year na. Old heart pagyapon kita. Pwede ba magbago ang taon pero hindi ang puso? Yes. Kaya may taong January or late December, okay. Come January, excited na excited. Kaya may plano na lagi siya mag-exercise, mag-diet or whatever, you know. Come February, medyo mahugya na. Pagod na. Then March comes in, waray na. Give up na good. Jeremiah 79 says, the heart is deceitful above all things. Hindi na lahat ng galing sa puso. Tama. So what is God's idea of a new beginning? Hindi lang new habits, hindi lang new goals. 2 Corinthians 5:17 says, if anyone is in Christ, he is a new creation. Pag kay Kristo ka na, reset na ang buhay mo. Di rin nagsisiring a new version or Fatima 2.5a. Okay? Or an improved version. You are a new creation. Bible says. So instead na i-prioritize niyo yourself for this new year, invest in Jesus this year. Ano't pasabot investing in Jesus? It means investing your time, investing your attention, investing in obedience, investing your heart, investing everything, your entire self kan Jesus Christ this year. Kita ninyo Luke 10:38-42. Waray ko na lang isoreto to. Pero, istorya niya about Mary, Martha, and Lazarus. Yung magburugto, siblings na good friends ni Jesus Christ. Mga taga-Bethta ni Inhira. If you remember the story, Lazarus, he died. Di ba? Amon niya. Bugto nira, Mary and Martha. Imagine ni Lazarus. Nahuna-huna ko. Lazarus, he died. And then, God, Jesus Christ, brought him back to life.
Pero he died again. This is the only man in the Bible na nakita ko who died twice. Diba? And I'm sure, dapat ialawas pa, pero pagbalik ni Jesus Christ, mabangon na liwatiya. Well, I just included that in. Pero anyway, let's go back to our story. Okay, Mary and Martha. Ini Martha, she's a good cook. Okay? Diba? Magaling siya magluto. And then, kada napunta si Jesus Christ sa lugar niya, upod niya at iya mga disciples, nagpiprepare talaga siya ng mga pagkain para kay Jesus Christ. Di rin magpa-impress, pero happy lang talaga siya na dahil Jesus Christ. Maski man siguro ko to. Imagine if Jesus comes in, knocks on the door, oh Lord, may nakatasuman, may nakita kung ano-ano, di ba? That's what you're gonna do. And that's how Martha felt siguro at that time. Always busy siya. Labi na kung dahil Jesus Christ. She's productive, pero by the time na umupo na to sit down, sermon si Jesus Christ, pagod na siya. Sa opposite naman, si Mary. She's also busy. Busy gihapon niya. Pero may focus siya. She always sits down where Jesus is. Attentive, listening, focus good hiya kan Jesus Christ. So one time, umabot si Jesus Christ, Martha ato lagi ako kusina. Gitawag niya, Mary, Lord, sige daw Mary, buligi ako sa kusina, kaya damo patatrabahoon. Ano siya rin ni Jesus Christ? Ni Mary, busy gihap, pero may priorities hiya. Ginpili niya yung mas may value. Okay? Ginpili niya it mas maupay good. Kasi, imagine, Jesus Christ can magically produce food kung gugustuhin niya. You know? But, right there, Mary, talagang focus niya is on Jesus Christ. And that should have been Martha's focus also. Although, nothing wrong with Martha doing all the work for Jesus Christ. Pero, makikita mo ang difference ng mga focus nila. Ganon dapat tayo. So tayo, dapat mag-ipon tayo ng treasures sa langit. Invest more in the Son of God. Okay? Also, this is the most important thing. Invest more on the Word of God. The Bible. Okay, madamo tao yan they neglect reading the Bible. Itira mga rason, busy. Hindi nakukurian akong intindihin. That's very common. Or masiringira, mamaya nalala ko tuloy ako ng Uncle Norman. He received a Bible, pero para daw sumunod na iya ulo, yung gagamit niya na tulugan. Agi, sumakit lang ang ulo mo, hindi masunod ang ulo mo yung mga gano'n. Psalm 119, 105, it says, Your word is a lamp to my feet and a light. Di ba kanta ini? To my path. I like this song. Hillsong nga tayo, di ba? Sa dilim ng buhay, salata ni God ang ilaw ko. Kung walang Bible sa buhay mo, naglalakad ka sa dilim. And I'm telling you guys, we are in the darkest hours of this world right now. Wars, rumors of wars, it's going on. If you have been following the news, it's all about killing here, uprising there. All these things are happening right now. So we should be conscious about all these things that's going around. That's why we need the Word of God to keep us at bay with peace and calm sa buhay natin. All these things will happen. Mangyayari ini. Pero if you know the Word of God, you know the prophecies and everything, you can be assured na it will turn out for good haaton nga tanan. Diba? Isipin mo ini, nagdadrive ka gabi, waray ka headlights, ano't mahihitabo. Disgrasya nga abutin mo. Ako,
ayan talaga, aside from my knee, may, mga iba pang kakurean, medyo bungol-bungol naghihap ako. Ang isang problema ko is driving at night. Hirap talaga ako mag-drive. I bought this dashcam na night vision. Nakikita talaga, maski totally dark. Kaya mag-drive ka nga ni, pahulita or di ka natakloban, may da mga motor, wala yung reflector. Katakot talaga. Kaya as much as possible, I don't like to drive at night. You know, makuri. Ganon ang buhay ng walang Word of God rin. Kahit gaano ka kagaling mag-drive, delikado ka pagod. So, ingat-ingat tayo dyan. And we need the Word of God to guide us sa ating kinabuhi. Okay, let's conclude this Bible study. Instead of magpapapayat ako, sasabihin mo, try mo daw sabihin, Lord, aalagaan ko ang katawan ko para sa iyo. Again, if you do this, hindi lang spiritual mo ang matutuhay, it physical mo gihap. Okay? Instead of magbibinuutan na ako, try saying, Lord, hayaan mo ang spirit mo ang magbago sa akin. Or instead of mas mag-iipon na ako, you say, Lord, turuan mo akong magtiwala sa iyo. For the new year, I say, invite Jesus in your life. Remember Revelation 3:20, siring ni Jesus, Behold, I stand at the door and knock. Kumakatok si Jesus. Kaula, kung imbitahan mo siyang pumasok, dirihiya na mimirit, okay? Nagpapa-invite hiya. Sugad na lang ini. Let's make a practical New Year's commitment. Itong realistic good. Number 1, read the Bible daily. 5 to 10 minutes Bible reading. Maski sugad na lang. Kahit isang verse lang. Joshua 1:8, siring ni Joshua dinhi. Basahin, isipin at sundin ang salita ng Diyos. At siya ang bahala sa buhay mo. Okay? Number 2, bago ka magbigay ng araw mo, pray. Mag-pray ka, anay. Diri need na halaba. Okay? Diri need mag-English. Bagan real to prayer la. You know? Bagan nakikipag-usap ka la. That's how prayer is. Bagan nakikipag-usap ka kan God. Hindi kailangan na yung talagang mga mahirap explain. Sabihin mo na, Lord, bulig ako yan haadlaw, haakon mga buruhaton. Buruhaton, di ba? Galing ka doon. Buruhaton. So God, simple lang. You know, speak out your mind. Tell God, Lord, may sakit ako, masama ang pakiramdam ko. Ganon lang. That's prayer. Okay? Number 3, join us weekly aton fellowship, aton pagsimba. Higad, nasabot ito niya kung diri ka maka-attend paminsan-minsan. Lalo na kung may damo work, okay? Diri niya gin-require it perfect attendance. It iya need it imo faithful attendance. Ganun lang. Ano nga ni siring Hebrews 10:25? Huwag nating itigil sa pag-attend ng church at fellowship. Mas lalo pa tayo magsama-sama at magpalakasan ng loob sa isa't isa, lalo na habang papalapit ang pagbabalik ni Lord. Number 4, daily obedience. Maging masunurin tayo sa Kanya araw-araw. This, you just need to make small step, pero consistent. Okay? Ang pasabot ini, small steps, maliliit lang na hakbang. Kung magbabasa ka ng Bible mo, masking lagi, isang verse lang ay, hindi kinanglan buong chapter. Binasa mo lagi, pero waray comprehension, dili mo ginsasabot. Mas maupay na itong one verse at a time.
dwell on it, intindihin mo na maupay. Di ba? Makasin ka nga ni, pangayo dahil pasaylo. Kadali natin, talo natin ng iba. Kasi ang iba, they have to go to some priest, tayo, hindi na. Right there and then. Why? Because the Holy Spirit listens to you all the time. Conscience, sasabihin ka, nakasala pala ako, sorry Lord ha. Ganun. Simple lang. Hindi mo kailangan ng special posture. Nakahiga ka, nakaupo ka, araw dahil pasaylo. That's simple. Diri mo need na magbago overnight. Again, one step today, tama na iton, Tapos buwas na liwat. Ganun lang. Pero, be consistent with your walk with God. Diri pa ulit-ulit. Tuloy-tuloy lang. Ngayon mo sasabihin nga, yan, nalain eh. Kung may problema, saka pa ako mag-good boy. Or, pag Sunday, ada ako, holy ako. Kundi gawin mo ito. Maskin tahimik, wala nakakakita, wala nagpupuri, tuloy-tuloy lang yung walk mo with God. Remember niyo yung lesson natin last time? Diri perfect ang hinahanap ni God. Kundi, that word again, faithful. Again, the word faithful has been issued 247 times in the Bible. Faithful. We're saved by faith. Paulit-ulit lang yan, faith alone. Pero why is it na hindi talaga magets ng iba? They have to do this to make impression o ipa-impress kang God. Diba? Hindi ko talaga mag-get. Nahihirapan talaga ako. Why is it so hard for them to understand this? Kasi simple lang. God, Jesus Christ did for you. All you have to do is believe in what He did. Again, that is faith. Pero diri, magbibinuutan anay ako, magbubuhat ako ng mga sugadini, that is works. And that's the opposite of faith. Kaya, naluluoy gad ako, mga tao na hindi rin nakakasabot. Well, anyways, hindi mo kailangan one quick, big jump, kundi consistency talaga. Araw-araw ka lumalakad with Jesus Christ. Bagan sugadini. Waray ka matuto mag-drive ng motor, di ba? Just in one day. Di ba? Araw-araw ka nagpa-practice, mabagal sa umpisa, careful ka. Pero napapaandar mo na yung motor, di ba? Napapatakbo mo na later. Yali, maupay ni magmotor. Napapatakbo mo na, nakakapagwili ka na, and then one day you become one of those kamote guys. Diba? Palusot-lusot here, lusot there. Oh gosh, these people. Anyway, you don't want to be a spiritual yo-yo. Isa pa yan. Ano ibig sabihin ito? Again, let's go back to January, on fire ka. Pagsulod ng February, lukewarm ka na. Ano ibig sabihin ng lukewarm? Lukewarm, ito hindi ka totally kay God, pero hindi ka rin totally against. Lukewarm. Pagsulod ng March, cold ka na talaga. Luke 9:62, sabi ni Jesus, kapag nag-decide ka nang sumunod sa akin, huwag ka nang lumingon pabalik sa dating buhay. Ang taong balik-balik at hati ang loob ay hindi bagay sa gawain ng kaharian ng Diyos. Wow. God promotes the faithful. Again, that word, faithful or faith. He does not promote the flashy. They impress si Jesus Christ sa yung Facebook, TikTok, Instagram posts about New Year's resolution niyo. Or big declarations niyo na
I will do this year, I will do that this year. No. Again, ang kikita ni Jesus, that word again, faithfulness. And you have to be consistent with this and be obedient. So instead na about yourself, it iyo pangutana, ano't babaguhon ko yan na tuig, sugod na lang itanong nyo sa sarili nyo for your New Year's resolution. Sino ang susundin ko? Di ba, pag nagtanong ka, hindi lang yan isang dilig. Kailangan araw-araw yan. There's consistency. Amo gihap Bible reading. Diri la kausan ng Bible study. Kailangan daily iton. Now let's end this Bible study by reading this passage, Psalms 37:5. You want to read this with me? English. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Okay, let's pray. Father God, maraming salamat po sa bagong taon. Hindi lang mga bagong plano ang gusto mo, kundi bagong puso. Tulungan mo po kami mag-invest sa inyo, sa inyong salita, at sa relasyon namin sa inyo, Lord. Hindi para sa sarili namin ito, kundi para sa inyong kaluwalhatian. All this glory and worship belongs to you, O God. All this we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen.